So good morning. Dito kami niya. Dito kami niya ni Kevin sa Boracay. And ilang taon ka na? Ngayon dito mag-isang buwan pa lang po ako pero Ba't dati saan ka ba? Doon din po sa Cavite 5 years. 5 years ka nag-marketer sa Cavite. Hindi, ano pa lang po ako, bago lang. Sa Cavite, Magpo 4 ilang months. 4 months ka lang nag-marketer. Okay. Tapos wala ka Start na ako. recruit, tinanggal ka na. Wala pa akong recruit. Kaya ano ka na, ibig ka na sa bahay ni Kuya. So pag-usapan natin dito, usapang Boracay. Kasi dito sa Boracay, ilang taon ka na? Dati before Hindi niya sa pandemic, edad mo sa mundo. 25. 25 years ka na. So dito ka na pinanganak sa Boracay. Hindi Romblon, dito lang halos lumaki. Ilang years ka nang, sabihin natin pag sama-sama, ilang years ka nang tumira dito sa Boracay? Ang 3 taon. 3 taon pa lang. 3 years na. So noong unang punta mo dito sa Boracay, ang nakikita mo siyempre may mga nakatupis diyan, kaliwaan, mga ganyan. So noong unang dating mo dito, nananabi ka sa mga ganyang nakikita mong tanawin. Wala, sabi ko lang. Hindi maganda. unang patok, unang tungtong mo sa Boracay, may Oo, dating. maganda. Maganda na, Puting-puti, nalilibugan ka ganun. Parang nakaka-excite. Nalilibugan ka. Pero ilang taon bago lumipas yung parang nawala na sa yung ganung pakiramdam. Hindi naman taon, so mga months lang. Oh, wala nang dating. Wala na. Hindi ka na, Kasi, wala ka na naririnig, hindi ka na parang pag nanasa, wala ka nang nararamdaman. Wala na po kasi Kasi araw-araw nakikita mo. araw-araw na So, po kasama nakikita mo. So ganun pala yun, no? Pag na-expose ka masyado, hindi ka na masyadong nananag. Pero kung yun mo lang makikita, wow. Oo, Unang dating mo, no? Parang ano Kaliwat pa lang kanan, po. yung mata mo tumitingin talaga Oo, noong ganun. una. Parang ganun po. Kala ko talagang pinanganak kang di nakakaramdam ng ganun. Oo. So, kahit sabihin, kahit sa Manila, wala ka na, kahit Wala makakita na. ka ng panty bra, wala na. Wala Kasi, na po. Parang sa ano jeep, lang, nakita mo, nakalabas yung pa. Sa Oo. Boracay nga. nakatupis. Tupis pa nga, yan, pahihirapan mo pa ako sa jeep. Oo. Sisilipin ko pa yan, wala nang dating. Wala na po. Yan. So, So, ko ganun. doon nga, pinapabayaan na lang dito. Pero pag sa Manila, Hinahabol pa. naabuso. Hinahabol pa yung kaperanggot na Oo. balat no dito. So, ibig sabihin, mga ilang buwan, 3 buwan, naramdaman mo agad na nawa na yung mata mo. Oo, ganun. Halos araw-araw na kasi kasama, lalo pag nag-island hopping kami. Oo. Nakatupis yung mga bisita namin, aabutin namin yan. Minsan may makakita ka pa dito, Oo, yung pipino lang. brales. Oo, bralis. Tiyaya. Oo. Marami beses ka na nakita ng ganun dito. Always po dati. Maliit, malaki. Mali. Malaki. Maliit, ganun. Una natatakam ka nung tumagal na wala na rin. Pipino lang po So, ibig nakalagay sabihin- sa nipple. Ibig sabihin, parang ang kasalanan o yung mga ganyang bagay, pag napagdaanan mo na ito, pagsawaan mo, wala na. Wala na. Useless na po sa mata mo. So dito niya sa Boracay. So ganun pala na. So akala mo lang natatakam ka, pero pag lagi mo nang nakita isang bagay, nakakasawa na rin, no? Sa tingin mo, pag nawala ka ng matagal dito, pagbalik mo, wala na rin dating. Wala na po. Parang ano na talaga, Oo, parang ano na po. nautaka na. Hindi pala yung namimiss ko Oo. Wala na. Pag nautaka na, Yung habang na-miss ko buhay ka lang na yung uta. dito, ang place na to kung saan ka palagi pumunta. So ibig sabihin, pag may dumaan na sexy, wala nang dating sa'yo. Wala na po. Hindi ka na mapapalingon yan na. Hindi na. Ayan, so alam niya na ha. So yung ano ang nararamdaman niyo yan, ibig sabihin yan, medyo sabik ka lang. Oo. Kasi hindi mo pa napagsasawa, pero pag isang bagay, napagsawa mo na. No? Wala na. Ganun, di ba? Ayan, dito lang yan sa Boracay. So mga tanawin dito. Dito kami sa Estancia Hotel. Ano tawag nito? Estancia? Station 1. Estancia 1. Yan, dito kami naka-check-in. Yan, nakita ko si Kevin. Yan. Andre siya ng champion kay Upshift. Upshift Peñaranda. So, wala ka pang napapa-join. Wala pa. Yan. So, ang tip ko lang sa'yo, ako kasi unang sali ko dito, wala rin ako nappa-join unang buwan. Araw-araw, hakot ako sa tao sa office. Nga lang, di ako makapayag na wala akong mapa-join kasi yun ang ugali ko. Bakit? Yung 16 years old, sumali, yumaman. Yung 60 years old, sumali, yumaman. So, hindi ako makapayag na wala talaga ako marerecruit. So nakakaiyak kasi bakit sila ang dali-dali nila makapagpa-join. Kasi ako hindi. Anong kulang ko? Anong kailangan ko? So actually, dumami na rin yung grupo ko mula sa wala. Nagkaroon, dumami. Sa offline yun. Pero nung nauso ng isa kong downline, yung OFW, nare-recruit niya. Paano niya napapa-join? OFW, hindi niya nga nakita. Ako nga, dinadala ko sa office, nahihirapan ako. Nahirapan pa. Nakalimang attend pa bago maglalabas ng pera. Ikaw, hindi mo minute. Hindi mo dinala sa office tapos maglalabas ng pera. So anong nangyayari doon?
So ginawa ko rin yun, no? So may Fortuner na ako, Millionaire Circle na ako, marami na rin ako na travel na napuntahan na bansa at saka lugar. Pero yung the moment about online, nanibago na naman ako, na para akong bago, wala akong ma-recruit. Siguro inabot ako na 2 linggo or 3 linggo na napupuyat ako kakausap sa OFW. Magaling na ako, may Fortuner na ako, may resulta na ako, million na yung kinita ko. Bakit nahihirapan ako pag-recruit ng online? So isipin, naninibago kasi siyempre hindi ako sanay. Yung nakapagpa-join ako ng isang Hong Kong, alam mo, napudo ka na ng tinig, ay salamat naman, may sumali. Akala ko, hindi ako nakapayag kasi na, ano ba yung mga tao nila, hindi naman sila magagaling. Ako nga, magaling ako eh. So, alam mo yung gano'n. So, lahat ng bagay, hanapin mo, huwag ka lang papayag talaga na hindi mo makuha yung resulta mo. So, yun lang yung meron ako na siguro na gusto kong ipasa sa'yo. Huwag ka lang papayag. Tapos, yun nga, namumblema rin ako time to time. Pero, 3 seconds lang nakakaisip ka agad ako ng solusyon. Kaya binanggit mo nga, problema ko si wifi, hindi ako nakapasok sa dali-dali. Hingin mo sa akin yung password ng wifi dito. Di tapos na yung problema mo. Okay. So sa tingin mo, nakuha mo yung wifi dito, araw-araw ka na bang tatambay ng 12 oras dito? Oo, May trabaho ka na. Lalo na pag-out. Hindi mo na kailangan ng trabaho. Oo. Kasi bakit yung 500 mo babayaran ka doon, kakainin pa yung 8 oras, 12 oras mo. Eh kung kumausap ka na lang, tumambay ka na lang dito. Sa tingin ko sa 12 oras, posibleng hindi ka makakabenta ng isa. Huwag ka lang talaga titigil. 12 oras para ka nag-opisina sa isang bato, bahala ka. Pero ang ganda, nakakauta ba yung dagat na medyo lahat ng bagay kasi nakakasawa, no? Oo. Tapos sawa ka na rin sa Palawan dito. Parang tingin mo dito, parang Quiapo na lang to. Parang ito, Eskinita na lang to. Oo, sa amin, ginto to. Wow. Sa'yo parang utang-utaka na pala dito. Balik-balikan na. Yung mga downline ko na kaliwat kanan, yung mata nila, lingon-lingon sila. Ikaw naman, wala nang dating sa'yo. So, ibig sabihin, lahat ng bagay nakakasawa. Parang ako, nananawa na rin ako pumunta dito. Pero, iniisip ko lang, first time ko, niloloko ko sarili ko lagi para maging masaya lang ako. Kasi pag iniisip ko, maraming beses na akong pumunta dito. Boring na ako. So, yun, hindi ko nagawang mag-football. Hindi ko nagawang isama tong mga bagong team ko dito. So yun na nagpapa-excite sa akin. Yung magdala ng kakaiba. Yung magtrabaho dito, 'di ba? Yan, nagtatrabaho ko niyan. So hindi ko nagawa 'yon kasi nung dating pumupunta ako dito, talagang tigil ako sa pagtatrabaho. Pero hindi pa rin. Na-recruit ko yung isang yung isang kinukuha na namin ng mga island tour na pa-join ko, kaya nung pagbalik namin, siya pa rin yung kinuha namin. So yun, no? So lahat ng bagay nakakasawa, nasa sa iyo na lang kung paano ka maging excited. So walang dating na pala sa iyo yung Boracay, no? Wala. Sila baliw na baliw. Ganon din sa amin, no? Wala nang dating ang Ortigas. Back to back na rin. So yun na lang, gagawa mo ng paraan paano ka sumaya. Ang pagiging masaya, bilangin mo kung anong meron ka. Yung bagay na natutunan mo sa akin o natutunan mo sa ibang tao na hindi mo ginagawa, yun yung mali. Dapat kung anong natutunan, apply mo. Ako yung tinuro sa akin ng tatay ko, 4 lang yung tinuro niya. 40 years na hanggang ngayon ginagamit ko. Ikaw, ang dami mong narinig sa online na mga training. Hindi mo ginagawa at tumigil ka na sa kakagawa. Kasi bakit? Nag-a-apply ka ulit ng trabaho 4 na buwan kang nag-online training. Zoom, di ba? Nang nasa hub ka? Oo. Pandalas, talagang kailangan nanonood kayo. Dito maganda mag full time, kasi maganda kung full time ka kasi matututukan mo yung business. Nagsalita ka ba ng ganun dati? Ng 4 na buwan ka sa hub? Grabe, mas maganda kung full time ka. Nagsalita ka ba ng ganun dati? Hindi, kasi kaka-attend mo ng training, ilang beses mo narinig yun mas maganda kung full time, di ba? Narinig ko yun doon sa mga... Hindi binanggit mo ba sa bunga ngayon? Hindi mo binanggit yun? Hindi pa po. Yun. So yun Pero, yung bagay naano ko na po yan sa... Hindi mo binanggit yan sa kausap mo na mas maganda kung... Pagpo-full time ako, gano'n. Oo. Naisip ko yun pero hindi ko naisabi ba. Naisip mo. So, yun yung bagay, no? Kung nakita mo, narinig mo sa mga top air, dapat kagayahin mo. Kung paano sila magsalita, paano sila gumalaw, paano sila maglakad, paano yung amoy nila, paano yung kamay nila, paano sila mag-recruit. Kaya lang naman simple lang. Isip ka ng isip, paano ko kaya yayaman? Paano? Dami mo nang narinig, paano yumaman? Sa tatay ko, hindi naman nagne-networking yun. Pero yung natutunan ko sa kanya, hanggang ngayon ina-apply ko. Mga sample yan. Sa isang tao, ang titignan mo yung mabuting ginawa sa'yo. Sa negosyo, nagpapalago ng negosyo, PR daw ang sikreto. So ina-apply ko yun. Kaya lagi ako ma-PR.
Although mahihiyain ako dito, yung sa personal, bro, hiya ako manguha ng number. Yun ang weakness ko, kaya more on online ako. Kahit di pa usong Facebook marketing, online ako nanghihingi ng number, tapos magtatawagan kami, tapos marirecruit ko na siya. Pero sabi mong naglalakad, pangit yan o maganda, hindi ko kayang manguha ng, hindi ko alam. Yung isang downline ko, 3 araw pa lang, 25 years old, mukhang hindi naman magaling sa sales. Galing yan, lapitan, no? Kaya ko kuhanin mo number. Lapitan ka, ikaw kaya mo yung mga ganun? Ang wala number? Hindi pa masyado. Ganun. Hindi pa po. Ay, hindi ka... Mahihain pa talaga. Parehas tayo mahihain. So, mahihain man ako or weakness ko man isang bagay na yon, binabawian ko na ibang bagay. Sige, sa online ako babawi. Yun. So, yun lang. So, marami pa akong gustong sabihin sa'yo, pero i-cut na natin kasi gusto ko 10 to 15 minutes lang tayo magkwentuhan. And hope na marami kayong natutunan. So, nakakatuwa, no? Maraming beses ko nang naririnig yan, eh. And gusto ko matanda. Nananawa yung mga mata nila. Nakita ko yung nagtitinda ng yung waterproof sa cellphone. Tinatanong ko rin. Ako, mahilig ako magtanong talaga. Promise. Bata pa ako, mahilig na ako magtanong. Lahat ng bagay gusto ko alam ko. Alam paano yumaman, ano ba yung nyo, bakit. Maobserbahan ko, bakit parang hindi ka na tumitingin sa mga naglalakad. Sabi ko dun sa mga Muslim na sir, sawa na kami dyan. So hindi ko alam kung kailan mananawa. 10 taon ba? So narinig ko siya, 3 buwan, nanawa ka na. So ako hindi ko pa kasi nagawang tumira dito ng 3 buwan. Nagawa ko 7 araw. Kasi dati lagi ako nabibitin 3 days ako ng 3 days punta ng Burang. Bitin na naman ako, gusto ko na naman bumalik. Ginawa ko 7 days ako dito. Sa 7 days ko, lahat pinaggagawa ko ay yung KTV, pati helicopter, nag-helicopter din ako. Dati nun 4,000 per head pa. So dalawa kami, 8,000. Yan narinig ko, 6,800. Mababa na nga ngayon lahat ng mga motorsport, lahat ng mga sports. Bakit yung helicopter tumaas? Bumaba nga eh. Dati nung una kong punta dito ang scuba diving ko is 250,000. 2,800. Yan, may 1,100, may 1,000. Depende na sa package na. Ayun na nga. Pare-pares lang naman. Basta sisisid, 45 minutes ka oxygen, pares lang naman yun. Yung tuturuan sa'yo, 3 minuto lang naman. Kami dati pag mga ganyan, parang jackpot na namin pag mga ganyan yung mga bisita namin. Kasi yung walang alam sa presyo. Doon na kasi yung parang malaki na yung makukuha namin commission. Nakakatimbog ka, no? Yun ang mga jackpot na naman, baka water sport na naman. 2,000, 1,000 ka agad. Imbis na 100, 200 lang dapat sa'yo, di ba? So yun na. Yun, so lagi kang hihingi ng tips, lagi kang magtatanong. Tapos yung natutunan mo, narinig mo, i-apply mo. Kasi alam mo na kung paano yumaman eh. Ngayon hindi ka pa rin mayaman. Ibig sabihin, hindi mo problema kung paano yumaman. Kasi alam mo na. Ang problema lang, hindi mo ginagawa. Ako, lahat ng nalalaman ko, ginagawa ko. Konti lang ang memory ko, hindi ko kayang tandaan lahat. Kaya pag may natututunan ako, lagi kong ina-apply. Tapos pag in-apply ko yun, hindi lang isang beses, lifetime ko siyang i-apply. Lalo na kung successful lang nagtuturo sa akin, di ba? Okay, so yun lang. Naniniwala ako na malay mo yung sinabi kong wisdom or buto na tinanim sa'yo, pwedeng ikayaman, no? Pwedeng hindi ulit, kasi bakit? Pwedeng pag natulog ka niya yun, sino ba yung Adrian yan? Oo nga, binigyan niya ako ng wifi, pero tinatamad pa rin ako eh. Pwede pa rin gano'n yun eh. Kahit may wifi ka na, kasi minsan kahit ibigay ko siya, kahit bigyan ka ng kotse, hindi ka pa rin magre-recruit. Alam mo kung sino yung malakas mag-recruit? Yung mga walang kotse, yung bagong sali. Minsan kami may mga resulta na tinatamad kami mag-recruit kasi bakit? At pa kami magre-recruit, kumikita na. Okay, magtatrabaho kami pero 3 araw lang tumitigil kami kaagad kasi nga pag napagod kami, okay lang kasi kahit di man ako humataw, may kakainin na ako. Tama ba? So kailangan, yun yung thinking, kahit top earner na nahihirapan. So ako, nag-iisip ako na kailangan isipin ko bagong sali ulit ako. So para magawa ko yun, so kumakausap ako ng 25 na tao araw-araw. 13 na downline na members at 12 na hindi members. So sa'yo yun ang challenge ko na may wifi ka na, 12 hours kumausap ka. And sana yumaman ka dun sa simple na yun. Kasi yun lang din naman yung sikreto eh. Wala naman kasing, kailangan ba makarecruit ako ng malupit para yumaman? Hindi, kailangan mo maging malupit muna. Baka kasi nag-iisip ka, pag ako talaga nakarecruit ng malupit, yayaman ako. Hindi, kailangan maging malupit ka muna. Kasi kahit hindi malupit yung marirecruit mo, kaya mong turuan maging malupit. Abs, paano ako magiging malupit? Hindi pa nga ako kumikita. Ang ibig ko sabihin, malupit yung utak mo, malupit yung mindset mo, malupit kang gumalaw, masipag ka, wala kang dahilan, masayahin ka. Yun yung sinasabing malupit.
Okay? So ilang Kevin, so hope na yung wisdom na shinare ko sa'yo ikayaman mo para sunod na kita natin dito sa Boracay. At least 1 million na yung kinita mo sa isang taon. Oh. Bahala ka kung paghahanap ka pa ng trabaho. Ako nga, 6 ang anak ko eh. Hindi na ako nagtrabaho. Wala nga akong trabaho, wala nga akong pang-join. Inutang ko pa sa Bombay yung pang-join ko, tapos nag full-time ka agad. Di ba? Ikaw, iisa lang anak mo. Kahit di ka nga magpadala ng pera doon sa probinsya, buhay sila eh. May pananim doon eh. Ako hindi. Kasi bakit? Iniwan ko lang yung mga saglit ng mga anak ko. Kaya hindi magtagal, magpadala na ako ng gatas doon. Kasi bakit tiyahin ko, wala rin naman pera yun. Nanay ko, wala rin naman pera yun. Nakuha mo yung point. So parang sinisiliban yung puwet ko. Kasi 6 yung anak ko, tapos ikaw iisa. May obligasyon ka na, pero yun lang. Masipag ka rin naman. Bakit gagamitin mo pa sa pag-a-apply sa DMOY? Nagsisipag ka rin dun eh. Didiskarte ka rin ba? Didiskarte ka rin, papasok ka rin. Wala rin pamasahe, wala rin pangkain, pero araw-araw papasukan. Kasi may mag-uutos sa'yo doon. Ba't di mo utusan yung sarili mo yumaman? Hindi yung inuutusan mo yung sarili mo, payamanin yung iba. Ano gusto mo? Utusan mo sarili mo para yumaman ka? O utusan ka ng iba para yumaman sila? Ano mas gusto mo? Utusan ka rin naman, utusan mo sarili mo. So yung expect ko sa'yo, yung challenge ko sa'yo, alam mo na yung wifi, gusto ko matutulog ka lang, mawawala ka lang dito sa posisyon na to. Pag matutulog ka na, kuha ka lang ng lamesa na kahoy na natutupi. 200 lang yun. Monoblock na pwede itabi o ano dyan, di ba? Saan ba dito na tinitira mo? Malapit lang dito. Dyan lang. Di tama na pala tong wifi mo to. Ha? Konting tawa. Nga lang, wag mo lang gagawin kasi iba ginagawa. Natutulog na maghapon. Kaya ako tinatanggal ko yung comfort zone ko. Umaalis ako sa condo ko. Kasi minsan kahit may condo ko may wifi, bigla ako napapahiga eh. So doon ako sa Robinson para hindi ako makahiga. Nakuha mo, ikaw nang bahala kung paano ka magiging masipag. Kasi pag naging masipag ka, ikaw rin naman makikinabang tsaka anak. So yung sipag mo, saan mo gagamitin? Yumaman ka o yumaman yung pagtatrabaho mo sa D-Mall? Siyempre, ako muna. Bago yung 500, 8 hours. Sana 8 hours ka na lang nagtatawag sa OFW. Baka hindi lang 500 kitain. Sobra pa. Okay? So yun lang. So God bless everyone. So we are here at Boracay. Ang tanawin na sawang-sawa na si Kevin, mga bago talagang tuwang-tuwa pa dito sa Boracay, di ba? Okay, so God bless everyone.